umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito po sa mga nakita po nating balita mga kababayan. Pero bago po tayo pumunta sa mga main topic po natin, lagi ko naman po sinasabi sa inyo mga kababayan na wag po sana nating kalimutan na suportahan sa Mayo 12 eto po mga napipisel at napipili po natin na mga kandidato sa pagkasenador na talagang susuportahan ang gobyerno ni PBBM in the future sa pagtulong at pagmamalasakit at pagmamahal sa sambayan ng Pilipino mga kababayan. So sana suportahan po natin ito mga kandidatong ito na nasa screen po natin mga kababayan. Ano po, at ngayon punta na po tayo mga kababayan dito sa mga topic na nakita natin. Alam nyo ba mga kababayan, napakalaki ng inggit. Napakalaki ng inggit ni Maharlika kay Atty. Claire. Siyempre mga kababayan, ikaw ba naman pinangarap mo maging PCO? Diba mga kababayan, nung panahon nakapituko pa kay PBBM at panay yung pag-i-interview kay PBBM at pagpapakita ng suporta nung panahon ng 2022 presidential election mga kababayan, tapos nung hindi nabigyan ng posisyon ay naging bitter na at binabatikos itong si PBBM. Ngayon mga kababayan, eto pong si Maharlika binabatikos etong si Atty. Claire mga kababayan, kasi unang araw pa nga daw mga kababayan, ayon po dito kay Maharlika, palpak na daw po agad etong si Atty. Claire at hindi daw po gumagamit ng utak. So ngayon mga kababayan, pakinggan natin yung sinasabi dito ni Maharlika and then pag-usapan natin. At ikaw, Castro, Claire Castro. Hanggang nyo Okay? Unang salvo mo pa lang, palpak ka na. Hangag ka. Hangag, pabidang, abugagang, walang unod ang utok. Bakit walang unod? Ang hirap po matikos dun sa tao pag pilit yung binabatikos mo, no mga kababayan. Alam nyo kasi sa totoo lang, kung titingnan nyo, mahirap talagang batikusin yung tao na wala kang makikitang mali. Mahirap batikusin yung taong magaling, tandaan nyo yan. Mga kababayan, pilit at hindi ramdam ng taong bayan na totoo yung sinasabi ng tao. So ngayon kung titingnan nyo, dito sa ginagawa ni Maharlika na pagbatikos na ito kay Atty. Claire, mapapansin nyo naman na pilit mga kababayan at talagang wala siyang masabi kay Atty. Claire. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, expected na nating lahat na iiyak itong mga ito. Mag-iiyakan niya mga yan. Kasi unang araw pa lang ni Atty. Claire, nakatikim na agad ng hagupit. Mga kababayan, etong mga katulad ni Maharlika na nagpapakalat po ng fake news. Ano po, etong si Digong, yung mismong sinusuportahan nila, nakatikim din ng hagupit mga kababayan. Siyempre, ikaw ba naman, madiskubre ni Atty. Claire na ipinapahamak ni Duterte yung kanyang anak sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsasabi na bumabalik na ang ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa maging sa Davao. Mga kababayan, so ibig sabihin, kung mababalik yung ipinagbabawal na bato sa Davao, inutil yung anak nitong si Digong. Kaya kung titingnan nyo, nag-iiyakan mga kababayan itong mga vlogger ni Digong, kasi unang araw pa lang ni Atty. Claire, marami na agad pong nangyari. Nasoplak na agad po yung mga ipinapakalat po nilang fake news. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Baka ka ng generous ka. Diba? Iniskan ko lang yung vlog, wala kang ginawa kundi mag-react sa mga vlogs ko. Anong connect? Sa mga Duterte vloggers at iba pa. Anong ibig sabihin yan? Walang laman yung utak mo. Dahil kumukuha ka lang, okay lang sana kung hindi ka abogado eh. Maintindihan mo, you guys, I love you people, yung mga nagre-react sa mga vlogs natin, and we need it para i-echo ninyo. Pero yung masasabi mong abogadong pulpul o pupulpal o girl lalo abogadong walang magawa sa buhay, mag-react sa video ni Maharlika at magsip-sip, okay? Magsip-sip kay adik na bangag. Alam mong adik si bangag. Di ba Maharlika, ikaw ang unang gumawa niyan? Di ba ikaw dati yung sumisip-sip kay PBBM? Kita ng sambayan ng Pilipino yan noon. Nung 2022 mga kababayan, kahit balikan natin yung 2021 hanggang 2022, sino ba yung dikit ng dikit kay PBBM mga kababayan? Sino ba yung talagang halos magkandara pa mga kababayan sa pagsuporta kay PBBM? And then, nung naupo na itong si PBBM sa pagka-presidente mga kababayan at hindi siya nabigyan ng posisyon, abay mantakin nyo, naging basher bigla ng gobyerno nitong si PBBM. Dahil nga ang katuwiran niya, kung mapapansin nyo, nung unang bumati ko siya kay PBBM para hindi siya iwanan,
ng mga supporter niya mga kababayan, ang una niyang sinasabi, napalibutan daw ng mga dilawan etong si PBBM. Yan yung ginamit niyang passage mga kababayan para magalit yung iba na sumusuporta kay PBBM. At batikusin din etong si PBBM na kasama niyang lumabas. Kaya nga kung titingnan yung mabuti mga kababayan, nung hindi siya nabigyan ng posisyon, nang gagalaiti po siya at puro paninira kay PBBM yung ginagawa. Kung matatandaan nyo pa nga, 'di ba, yung mga kasamahan nating vlogger na sumubok na mag-file mga kababayan or magpasa ng kanilang biodata or resume mga kababayan para magkaroon ng posisyon sa gobyerno, 'di ba pinakita ni Maharlika isa-isa. At sinasabi ni Maharlika na yung daw mga tao na yon na nagpapasa ng resume mga kababayan sa gobyerno, mga walang laman daw po yung utak. Ibig sabihin, kini-question niya yung mga tao na gustong magtrabaho sa gobyerno. Kasi nga mga kababayan, napakalaki po ng inggit ni Maharlika dun sa mga tao na na-appoint sa ating gobyerno dahil siya, ipinakita niya yung pagsuporta kay PBBM noon pero hindi siya nabigyan ng posisyon nung naupo etong si PBBM. Ano po ba ang gagawin natin kung hindi talaga siya pwede doon sa posisyon na gusto po niya at hindi po talaga mga kababayan fit yung utak niya doon? Hindi talaga siya malalagay sa posisyon sa gobyerno kung wala siyang utak mga kababayan. Yan po yung katotohanan dyan, kaya po nang gagalaite si Maharlika kay PBBM. At sa gobyerno ni PBBM, ipagpatuloy pa natin. Ibig sabihin, bilasakang abogada. Kasi ang magaling na abogada, alright? Kasi you're claiming na magaling ka. Wala ka dyan sa YouTube. Wala naman sinabi si Atty. Claire na sinasabi niyang magaling siya. Wala namang sinabi si Atty. Claire na ganon. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang marami akong mga kilalang abogado na magagaling. Sobrang gagaling nila mga kababayan pero nag-YouTube sila. Bakit mga kababayan? Para makapagbigay ng libreng advice or legal advice na libre sa mga kababayang Pilipino po natin. At ang isa sa hinahangaan natin dyan si Atty. Rene Bueno mga kababayan. Isa sa magaling at batikang abogado na talagang nagbibigay ng free legal advice gamit yung kanyang YouTube account mga kababayan sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi naman porket mga kababayan nakita nyo na yung abogado ay hindi na nag-YouTube, sobrang galing na. Mga kababayan, tandaan po natin, marami mga magagaling na abogado na talagang nangangarap din na maging YouTuber mga kababayan. At marami namang YouTuber na nangangarap din na maging magaling na abogado. Pero kung titingnan po natin, si Atty. Claire wala siyang sinabi na magaling siya. Dito pa lang sablay na. Hindi ka nagpipick up ng mga vlogs namin kasi meron kang sariling utak, meron kang sariling laman ang utak mo kasi at laman ng utak mo. Sakit mainggit, no? Yun ang labno. Bala na kayo mag-translate. Algae. Ang hirap pag inggit, pikit. Ang dami na inggit. Sa totoo lang mga kababayan, kung mapapansin nyo, marami ang nainggit kay Atty. Claire. Sinasabi nung iba, wala namang utak yan. Bakit ba yan na-appoint dyan bilang PCO? Bakit ba nagsasalita yan? Kung matatandaan nyo mga kababayan, nung panahon ni Duterte dati, nung panahon ni Digong, di ba nag-appoint din si Digong ng tao mga kababayan na masasabi natin na hindi naman fit doon sa trabaho. Bilang PCO, mga kababayan. Kung matatandaan nyo pa nga, eto yan wait lang, nasan ba yun? Eto yan di ba mga kababayan, nung panahon ni Duterte, nag-appoint din siya ng tao na hindi naman po compatible or hindi fit dun sa trabaho as a PCO mga kababayan. Katulad nito, tingnan nyo sabi dito, sa nakita nating balita, wait lang, liitan ko lang. Sabi dito, yes, it's real. Mocha Uson joins Pres Duterte's communication team mga kababayan. Kung titingnan nyo, hindi naman abogado yan si Mocha Uson. Buti nga itong si Atty. Claire mga kababayan, abogada po yan. At yan ay masasabi natin, kita nyo naman sa kanya mga press briefing mga kababayan, napakagaling na nasasagot po niya yung mga katanungan ng mga media. Talagang straight to the point yung pagsagot nitong si Atty. Claire mga kababayan. Nakakapagtaka nga ang lakas ng loob nila
na questionin yung pag-appoint dito kay Attorney Claire. Pero dati, nung inappoint itong si Mocha Uson, mga kababayan, hindi nila kini-question. Kahit na kung titingnan nyo noon, kung murahin itong si BP Lenny, mga kababayan, talagang masasabi po natin na nakakahiya. Bakit? Dahil kung ikaw ay tagapagsalita ng gobyerno, dapat hindi ka ganun kabastos. Kita nyo ba kung paano murahin etong si former BP Lenny? Tapos ngayon, na nagkaroon tayo ng maayos, mga kababayan, na tagapagsalita ng gobyerno, binabatikos naman ng mga taga-suporta ni Digong at sinasabi na wala daw pong alam itong si Attorney Claire at hindi daw po fit dito sa trabaho as a PCO, mga kababayan, undersecretary. Pero kung titingnan po natin, napakagaling nitong si Attorney Claire. Sabi ko nga po, pagkainggit pikit, kasi yung iba dyan, ginawa na ang lahat nung panahon ng 2022 presidential election, halos magkandara pa na sa kakasipsip kay PBBM, hindi man lang nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Kahit naman ako ang presidente, pag bobo, hindi ko talaga bibigyan ng posisyon sa gobyerno. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Okay? In science. Alright. Yan, fair. Ribo, nasagot ko na ang iyong katanungan. Alright. Tirador ng gold si Senior the Junior. Ngayon, itong mga ulol na ito. Ay! Binabanggit yung gold, mga kababayan. Putek, yan yung gusto ko. Wait lang. Binabanggit yung gold Kasi alam nyo naman, pagkausapang gold, hindi pwedeng hindi natin aanuhan yan. Saan ba yun? Eto. Sinasabi nila, eto daw pong si PBBM, sinasabi ni Duterte si PBBM daw, yung pamilyang Marcos ibinenta na daw po yung gold. Pero kung titingnan nyo, sabi dito, ayan, former President or ex-Duterte sold. Nagbenta din si Digong nung panahon po niya, mga kababayan. Singit lang natin to kasi nabanggit niya yung sa gold Nagbenta, mga kababayan, ng 49.31 tonelada or tons of gold in 2020, 2021, 2022, mga kababayan. Ang tanong, saan napunta yung pinagbentahan niyan nung kanyang administrasyon, mga kababayan? Di ba dati dumadaing si Duterte, wala daw pong pera. Wala nang pera ang Pilipinas nung panahon ng pandemic, mga kababayan. Kung titingnan nyo, ang galing po muna ni Digong, mga kababayan, na eto daw pong mga Marcoses, halos ubusin na daw po ang gold ng Pinas. Pero sa panahon niya, mga kababayan, nakapagbenta siya ng 49.31 tons ng gold. Yan po yung naibenta niya. Tingnan nyo pa nga, sabi pa nga dito, Duterte sold 49.31 tons of gold, mga kababayan. Kahit si Digong, sa administrasyon po niya, yung kanyang administrasyon, nagbenta rin po ng ginto. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, yung ginagawa ni Duterte noon, ipinapahid niya kay PBBM ngayon. Lagi naman po nating sinasabi, mga kababayan, wala pong kinalaman ng presidente sa ginagawang trabaho ng BSP. At kahit kailan, hindi pwedeng makialam ang presidente sa ginagawang trabaho ng BSP. At yung pagbibenta ng gold, normal lang po yun pagka mataas yung presyo. Kapag mababa ang presyo, kailangan natin mangolekta ulit, mag-reserve ulit, mga kababayan. Pag tumataas, benta po ulit. Pero sa panahon ni Duterte, mga kababayan, 2020, 2021, 2022, nakapagbenta po siya ng 49.31 tons of gold. Tapos ngayon sinasabi niya na inuubos ni PBBM yung gold. Ano po, ipagpatuloy natin. Ito, dyan sa presidential communications, ang unang salbo ng mga hitad ay what? Sila daw ay lalabanan nila ang fake news. Tapos binanggit ang mga vloggers. Imagine nyo, unang pasok pa lang nila, ang nasa utak ng mga baka ng ina ay ang mga vloggers. We're very special. Yes, dapat proud tayo kasi pinagtutuunan tayo ng pansin ng gobyerno. Tayong mga vloggers, di ba? Mga kababayan, kung ikaw naman, alam mo sa sarili mong wala kang ginagawang fake news, bakit ka matatakot dun sa sinasabi ni Attorney Claire Castro na sinasabi mo? Di ba, mga kababayan? Kasi ang pananaw ko kasi, kapag ka fake news ka, dapat ka talaga matakot. Pero kung hindi ka naman fake news, bakit ka matatakot? Di ba, ganun lang kasimple. Mga DDS vloggers, okay?
Ang mga bugok sa Kongreso, sa Senado, ang nilalaman ng utak nila ay mga vloggers like me. Anong ibig sabihin yan, mga palangga? Ang ibig sabihin, natotorete at umiikot ang tumbong nila sa power ng ating mga bells. Bakit kamo? Sinasabi ng J. Ruiz at yung pamunuan ng Presidential Communications na yun na nga, lalabanan nila ang fake news. Anong kaputang inanan yan? Ang Bastos trabaho nyo, hindi lumaban sa fake news. Ang trabaho nyong mga ungas kayo, maghatid ng impormasyon sa taong bayan kung ano yung mga nagawa ng adik nyong presidente. Na si Yan yung sinasabi ni Maharlika, mga kababayan. Ang trabaho daw po ng PCO, hindi daw po para labanan yung fake news. Kung hindi, maghatid daw po ng mga nagawa ng administrasyon ni PBBM. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, lagi naman po nating sinasabi to, na ang trabaho dapat ang tumatayo sa PCO, yung may paninindigan, mga kababayan, at kayang labanan yung maling impormasyon na ibinabato laban po sa gobyerno. Kasi sa panahong ito ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo po mabuti, kahit may magandang nagawa ang gobyerno, ano po ang gobyerno ni PBBM, anong sinasabi nila? Anong pinapakalat at pinapalabas nila at itinatanim nila sa utak ng mga mamamayang Pilipino? Walang ginagawa ang gobyerno ni PBBM. Yan ang malimit po nilang sinasabi, mga kababayan, and then mag-i-edit sila ng kung ano-ano na mga panira laban po sa gobyerno. Kaya natural, kailangang sagutin niya ng PCO, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, yung sinasabi ni Secretary J. Ruiz, mga kababayan, at na itong si Atty. Claire, na isa rin sa titingnan nila at lalabanan nila yung fake news na matinding ginagamit laban sa gobyerno, mga kababayan, talagang dapat lang tutukan ng PCO yan. Kasi sobrang talamak po ang fake news ngayon, lalo na yung karamihan sa mga nagpapakalat ng fake news nasa ibang bansa at nagtatago dahil alam nila na malaya silang makakapanira sa Pilipinas dahil alam po nilang hindi sila makakasuhan basta-basta dun sa bansang kinaroroonan po nila. Kaya nga, mga kababayan, kung titingnan nyo, talagang kaya nang gagalaite etong mga ito, nakahanap sila ng katapat sa katauhan ni Atty. Claire na diretsong sumagot, mga kababayan, at talagang tumatama sa kanila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bongbong Marcos, aka Bangag. Yan ang trabaho ninyo. Mag-disseminate ng impormasyon ng kanyang mga speech, ng kanyang mga accomplishment. Kaso wala kayong maiulat. Wala. Paano kaya, mga kababayan, paano kaya nasisikmura ng mga taga-suporta nitong mga DD-shit, mga kababayan, na panoorin si Maharlika, na nagsasalita ng walang ipinapakita na kahit na ano? Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Paano kaya nasisikmura ng mga taga-suporta ni Duterte na panoorin at tangkilikin etong si Maharlika na puro lang salita ng kung ano-ano, na puro pag-aakusa sa gobyerno na wala namang maipakita ni isang resibo? Mga kababayan, di ba? Nakukuha niyo yung pinupunto natin? Nakikita nyo? Di ba salita lang siya ng salita, wala namang ipinapakita kahit na anuman lang na pwedeng paniwalaan po sa kanya. Dito ko nga napatunayan, mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, pero yung ibang mga taga-suporta ni Digong, talagang bulag at talagang nabobobo, mga kababayan. Kasi binubobo kayo ni Maharlika. Ginagawa kayong uto-uto. Sa totoo lang, ipagpatuloy pa natin. Nawala ng pa. mga hitad, mga DDS vloggers, okay? Ang mga bugok sa Kongreso, sa Senado, ang nilalaman ng utak nila ay mga vloggers like me. Anong ibig sabihin yan, mga palangga? Ang ibig sabihin, natotorete at umiikot ang tumbong nila sa power ng ating mga bells. Bakit kamo? Sinasabi ng J. Ruiz at yung pamunuan Di ko makalimutan yung pasas. ng Presidential Communications na yun na nga, lalabanan nila ang fake news. Anong kaputang inanan yan? Ang trabaho nyo, hindi lumaban sa fake news. Ang trabaho nyong mga ungas kayo,
maghatid ng impormasyon sa taong bayan kung ano yung mga nagawa ng adik niyong presidente na si Bongbong Marcos, aka Bangag. Better. Yan ang trabaho ninyo. Mag-disseminate ng impormasyon ng kanyang mga speech, Ano? ng kanyang mga accomplishment. Kaso wala kayong maiulat. Wala kayong mai-report na matino dahil puro ngiwi. Puro adik. Diba? The reason why yang si excuse mo, yang si Cesar Chavez ay hindi kinaya ang kanyang trabaho dahil nagagalit si Lisa Tanas, si Bangag. Mali yung sinasabi niya dito mga kababayan about doon kay Chavez. Mismo ang sinasabi mga kababayan, pakiramdam ni Chavez hindi niya nagagampanan ng tama yung kanyang trabaho. Kaya siya nag-resign. Yun po yung totoo dyan. At saka mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba ilang buwan pa lang itong si Vic Rodriguez bago siya nasibak, binigyan lang siya ng magandang exit. Mga kababayan, ganun din. Etong si Trixie Cruz Angeles, ganun din mga kababayan. Yun pala, kaya pala natatanggal yung ibang mga tao sa gobyerno dahil meron po silang kumbaga inoobserbahan sila katulad naman yung sa normal na trabaho. 'Di ba merong ano bang tawag doon? Yung pagka inoobserbahan sa loob ng 6 na buwan, pagka pwede, evaluation ata po 'yan mga kababayan, pakitama na lamang po ako. Kapag ka pwede, tuloy yung kontrata mo. Pero pagka hindi, hanggang 6 months ka lang mga kababayan. So parang ganun din sa gobyerno. Kapag ka nakita at may nakita sa yung mali at talagang hindi ka pipwede sa posisyon mo, talagang tatanggalin ka. Mawawalan ka ng posisyon sa gobyerno. Kaya nga kung matatandaan nyo, siguro kaya natanggal itong sina Vic Rodriguez, binigyan lang sila ng magandang exit mga kababayan, at saka itong sina Trixie Cruz Angeles, kaya mga natanggal yung mga yan dahil nakitaan mga kababayan ni PBBM na hindi po fit doon sa kanilang mga trabaho. Katulad na lamang nitong si Vic Rodriguez. And then, nung naaalis sila mga kababayan, siguro dinamdam nila kaya puro paninira sa gobyerno yung ginagawa nila. At ito naman mga kababayan, ang pinagkaiba nga lang kay Maharlika, si Maharlika po kasi ilang taon na siyang bitter. Bakit hindi siya nabigyan ng posisyon sa gobyerno? Akala kasi niya mga kababayan, mabibigyan siya ng posisyon sa gobyerno ni PBBM once na maging presidente etong si PBBM. Kaso nga lang, sa panahon kasi ni PBBM, hindi po uso or hindi po pwede yung palakasan mga kababayan. Hindi po pwede yung palakasan system. Kaya nga ang nangyari, hindi nabigyan ng posisyon etong si Maharlika. Kaya hanggang ngayon mga kababayan, naging bitter po siya. At sobra-sobra yung paninira kay PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tuloy pa natin. Kung ano yung mga nagawa ng adik ninyo. Mag-disseminate ng impormasyon, ng kanyang mga speech, ng kanyang mga accomplishment. Kaso wala kayong maiulat, wala kayong mai-report na matino dahil puro ngiwi, puro adik. Diba? The reason why yang si excuse mo, yang si Cesar Chavez ay hindi kinaya ang kanyang trabaho dahil nagagalit si Lisa Tanas, si Bangag, kapag ang feedback ng taong bayan ay ha-ha-ha, or hak-hak-hak, or nakakatawa ang ginagawa ng adik na presidenteng si Bangag. So, ang trabaho ninyo ay magpahatid, okay, ng mga, yun na nga, magbigay ng mga information kung ano ang ginagawa ng inyong presidenteng Adictus Benedictus. Alright? Ayan, mga kababayan, kung titingnan nyo, mapapansin nyo naman kay Maharlika, napakalaki ng inggit niya kay Attorney Claire. Kasi mga kababayan, kahit hindi naman related yung kanya mga banat kay Attorney Claire, mga kababayan, kasi sinabihan niya na wala daw utak. Etong si Attorney Claire, mga kababayan, hindi daw po gumagamit ng utak. And then yung mga sinabi niya naman dito, hindi naman related mga kababayan kung bakit niya nasabihan na walang utak etong si Attorney Claire. Kaya nga kung titingnan niyo mga kababayan, kapag ka kasi bitter, hindi nabigyan
ng posisyon sa gobyerno, talagang nanggagalaite at ganito po yung kinakalabasan.